What's up mga lord? So bakit wala si Terence Romeo, si Jericho Cross at ang tila malamihang laro ni Marcio Lasater sa Game 3 ng PBA Commissioner's Cup Finals? Ating aalamin sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humingi po ako ng like, share and subscribe. So kagabi nga sa Smart Araneta Coliseum naganap nga ang Game 3 sa pagitan ng Magnolia Chicken Templados at San Miguel Bermen. So dito nga mga lods ay kapansin-pansin na wala itong si Jericho Cross sa laban na ito. So ngayon atin tatanungin nga mga lods, bakit hindi nakapaglaro itong si Jericho Cross sa Game 3 ng PBA Commissioner's Cup Finals? Sa ito nga mga lods ang paliwanag ng Spin.ph. So ayon nga dito sa report ng Spin.ph from the wires, automatic 1 game suspension keeps SMB Jericho Cross out of Game 3. So ito pala mga lords ang naging dahilan kung bakit hindi nakapaglaro itong si Jericho Cross dito sa Game 3 ng kanilang PBA Commissioner's Cup Finals, which is kailangan nga itong si Jericho Cross para makatulong coming from the bench. So ito nga mga ang naging dahilan itong paglabas ng dila ni Jericho Cross dito kay Calvin Abueva sa Game 2. So ayon dito sa source natin na Spin.ph, under the league rules, a player sanction an automatic 1 game suspension once accumulated a total of 5 technical fouls during the conference. So ito pala ang ibig sabihin dito nga mga lords, dahil dun sa ginawa ni Jericho Cross na paglabas ng dila niya sa laban versus dito kay Calvin Abueva ay nabigyan siya ng isang technical foul. So ibig sabihin niya dito mga lods, umabot na sa 5 technical fouls nga yung conference itong nagawa ni Jericho Cross, kaya dito nga ay nasuspindi na siya ng isang laro dito sa PBA Commissioner's Cup Finals pa naman nangyari nga mga lods. So malaking tulong nga sana itong si Jericho Cross para dito sa SMB, dahil itong si Jericho Cross, itong yung membro ng Martillo Gang o Martillo Boys ng San Miguel Bermen na nakakapag-provide nga ng magandang opensiba at depensa dito sa San Miguel Bermen tuwing nga itong pinapasok sila na ni Coach George Gallant. So dahil pala dito nga mga lords ay automatic nga itong nasuspindi itong si Jericho Cross ng isang laro. So si Jericho Cross nga mga lords sa Game 1 ay umiscore ito ng 8 points. Sa Game 2 ay umiscore ng 10 points. So bukod sa kanyang scoring dito ng mga lods, ang kanyang depensa rin at saka yung kanyang energy pag nasa loob siya ng court, yun ang nakakatulong dito sa San Miguel Bermen. So ito yung hinahanap din dito sa Game 3, kung saan ay wala nga itong si Jericho Cross at hindi nga siya nakatulong dito sa kanyang koponang San Miguel Bermen dahil dyan sa kanyang automatic 1 game suspension. So marami nga ang nagtatanong bakit wala itong si Jericho Cross. So ito na nga mga lords ang paliwanag kung bakit hindi ito nakapag-suit up dito sa PBA Commissioner's Cup Finals Game 3, dahil nga dyan sa kanyang automatic 1 game suspension. So sayang naman mga lords, malaki sana ang maitutulong nitong si Jericho Cross para dito sa Game 2 sa Game 3 nitong PBA Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng Magnolia Chicken Templados at saka San Miguel Bermen. So dito naman tayo mga lords sa pangalawang updates naman natin regarding pa rin dito sa isang player din ng San Miguel Bermen, itong kanilang guardian na si Terence Romeo. So ayon dito sa report ng Spin.ph ni Sir Jerry Ramos, Terence Romeo sits out Game 3 due to ankle tendonitis. So ito naman pala mga lords ang dahilan kung bakit itong si Terence Romeo ay hindi nakapag-suit up dito nga sa San Miguel Bermen dito sa Game 3. So sa mga nagtatanong ngayon, si Terence Romeo kaya pala wala dyan sa Game 3 ay mayroon palang iniindang injury. Ito yung pamamaga ng litid ng kanyang tuhod ayon dyan sa report ng Spin.ph. So sa matindi yun mga lods, kasi masakit nga yan, lalong lalo na yung katulad itong sports na basketball, siyempre gagalaw mo yan. So ayun nga kay Terence Romeo, matagal na siya sa liga, ilang beses na nga siya nakaka-encounter ng mga ganito daw na lagi siyang na-injury, pero ang gusto nga niya manalo nga lang ang kanyang kupunan. So whether nandyan siya sa loob ng court o wala,
nakasuporta siya sa kanyang kupunan at ang gusto nga niya dito ay manalo ang kanyang kupunan na San Miguel Bearmen. So sayang nga mga lods na hindi nga itong nakasama itong si Terence Romeo dito sa game 3, ngunit syempre hindi naman po pwede pwersahin na itong ang kanyang pananakit ng kanyang tuhod. Ito yung kalamnan ng kanyang tuhod ay nananakit nga, kaya hindi nga pwede talaga ito mag-suit up dito sa San Miguel Bearmen. So ito nga mga lods ang paliwanag. So wondering why Terence Romeo was a civilian clothes and not playing in game 3 at the PBA Commissioner's Cup. As per San Miguel Health Advisory, the prolific guard is suffering from tendonitis on his ankle that keep him out in Wednesday night game against Magnolia. So ito nga yun mga lods, ayon nga dyan sa atin na research, ito yung namamaga nga yung litid ng kanyang kalamnan dito sa may kanyang likod ng tuhod niya. So yun ang mas matindi. So ibig sabihin nga dyan mga lods, masakit nga talaga yan kasi namamaga. So wala tayo doon sa position para ipaliwanag ang mga ganyang condition. So ang nakakalam dyan yung mga doktor o yung mga may pinag-aralan tungkol dyan sa medisina. So ito nga mga lods, sana nga lang ang sa atin ay makabalik nga agad itong si Terence Romeo dito sa San Miguel Bearmen at hopefully dito sa game 4 ay mabigyan na nga siya ng clearance ulit na makapaglaro dito sa San Miguel Bearmen dahil kinakailangan din ng San Miguel Bearmen itong serbisyo ni Terence Romeo, lalong-lalo na ang kanyang leadership dito sa loob ng court. At alam naman natin kahit itong si Terence Romeo ang kahalilingan ito kay Chris Ross sa rotation nga ng San Miguel Bearmen. Kaya ngayon nahihirapan nga itong San Miguel Bearmen na wala masyadong ka-rotation itong si Chris Ross dito sa San Miguel Bearmen. So ngayon nga mga lods, puntahan naman natin itong balita kay Marcio Lasater. So si Marcio Lasater naman mga lods ay active naman ito. So from game 1 to 3 nakapaglaro naman tong si Marcio Lasater. So maganda nga ang kanyang nailaro sa game 1 at saka sa game 2. Ngunit dito nga mga lods sa game 3 ay maraming ang nagtatanong, lalong-lalo na yung mga netizens. Lumalabas tuloy ngayon sa SOCMED na itong ginawa ng San Miguel Bearmen, lalong-lalo na itong si Marcio Lasater, dahil sa kanyang game 1 mayroon siyang 16 points, mayroon siyang 11 points sa game 2 at 4 points lang siya dito sa game 3. Kaya hindi maiwasan ng mga netizens nga mga lods dito nga sa SOCMED ngayon na kumakalat na sinadya nga daw ng San Miguel Bearmen na magpatalo dito sa Magnolia Chicken Templados. So sa ating palagay naman mga lods, malamang hindi talaga mga lods sinadya nila magpatalo. Kitang-kita naman natin mga lods ang laro nila kagabi. Talagang itong Magnolia Chicken Templados ay inigtingan nga nila ang kanilang depensa dito sa San Miguel Bearmen na nagresulta nga ito ng 80-88 panalo ng Magnolia Chicken Templados. So for the first time hindi nakaabot itong San Miguel Bearmen sa 100 points. So hindi dapat isisi dito kay Marcio Lasater yung pagkatalo ng Magnolia Chicken Templados o sa buong team ng San Miguel Bearmen. So kudos naman dito sa Magnolia Chicken Templados dahil maganda nga talaga ang kanilang naging depensa dito nga mga lods. So naging agresibo sila simula sa umpisa. Hindi nga nila pinagbigyan itong San Miguel Bearmen na makatira sa labas. Kaya dito kapansin-pansin ang depensa ng Magnolia Chicken Templados. So wala nang dapat sisihin.